Kapag halimbawa po na-share po sa kanila yung about sa Christmas, sapat na po ba yun na maibahagi sa kanila? Alam mo yung Christmas, katulad ng original purpose ng mga Katoliko, no? Para maipakilala si Kristo. Yan din ang purpose natin na stepping stone yan para maka-seminar, maka-Bible study, maka-evangelist. Diba? Make disciples of all nations. Ang disciples, tuloy-tuloy yan hanggang mag-graduate. Baka kala nyo, isang punta lang kayo, nag-seminar kayo, tapos na. Kukunti lang may ganyang anointing tulad yung eunuch, no? Parang yung eunuch na anointing, nakuha agad niya, kahit hindi na siya ma-meet ni Felipe, kukunti lang sa ang ganyan. So, pag nag-seminar ka, may follow-up yan. Katulad ngayon, galing kayo probinsya. Kailangan may contacts kayo, fina-follow up nyo kung nag-share it ba sila. Kinalat ba yung share it? Diba? Nagpabasa ba sila? Kung di nyo naturuan doon habang nandun kayo, turuan nyo ngayon. Pero kung di nyo tuturuan, wala na. Sayang lang pagod nyo. Diba? Parang loto yan. Parang yung iba nga yung mga televangelist na milyon-milyon ang ginagastos para pumunta sa ibang bansa. Magkukrusada sila, tas wala na. Parang turista sila. Pero, yung nakrusada nila, pwedeng may stepping stone. Nagagamit din sila pansamantala doon. Yan. Alam ko naman yung ministry may follow-up din yan Pero, nag-enjoy din sila sa luho ng pera. Sa layaw ba? Luho. So, yan ang tinatawag kong turista So, kailangan may follow-up. Kung walang follow-up, parang turista rin. Okay? So, kailangan may booklet, may tracks, may instruction, may ganyan. Maliban, tinanggihan ka ng tao. O sige, may follow-up ba, David? Wala. Wala na po. Okay, itong Christmas, kailangan samantalahin nyo yung pagkakataon. Okay? Pag hindi nyo sinamantala yung pagkakataon, katulad din tayo nagki-Christmas kasi tumatanggap tayo ng bonus, may Noche Buena, ganyan-ganyan. Diba? Yung iba namamasyal. So, dapat magpaalalahanan na tayo sa church natin. Okay. Kung hindi kayo nag-alok ng Christmas, nagturo ng Christmas sa mga kamag-anak, kapatiran, o ibang sumasabay lang tayo sa agos ng makasanlibutang Christmas. Ano po yung kahalagaan po ng triple sa mga mananampalataya, saka ano po yung niya sa hukom na mensahe po natin? Hello po. Ang third pole, yan yung pinakahuling mahalagang ultimate na panghatak ng Diyos. Ang first pole kasi, hatak yan, pero kapos. Kunwari, pampagaling lang. Yung pagaling ba, ligtas na? Hindi. Pero pwede ka stepping stone sa first pole, na pagaling. Yung second pole, yung word of knowledge, no? Nalalaman nung tao yung sikreto. Kahit prophetic pa, kahit ano mangyari. Na hatak din yan. Kasi tanda yan ng mensahe. Na sa oras na yan. Pero hindi yan ang absolute. Kasi mga tao ginawa ng absolute yan Yung first pool, second pool, para sa third pool yun. Mapunta ka sa word. 1 Corinthians chapter 14, hanapin nyo. The tongues are for a sign to them that believe not. Ibig sabihin, first pool, whether tongues, visions, prophecies, healings, miracles, yan ay pang-akit lang sa mga unbelievers. Yung hindi pa naniniwala sa Bible. Mas paniniwala nila yung milagro. Sabi ni Kristo, if you believe not that I came from the Father, at least believe the works of the Father. Yung works yan yung healing niya Yan yung word of knowledge niya Stepping stone yan, papunta sa what? Believe that I am the Son of God. Yan papunta sa word.
So yung third pull, lahat na may kinalaman sa word, sa pagkaberean, sa selyo mo, sa rapture ring faith mo, sa super church mo. Kasama ba yung hukom? Kasama sa third pull. Marami ang nasa third pull. Sa ibang end time, yung third pull nila parang nakapili lang doon, aliman doon eh. May speak the word to existence ka. Kaso, iba yung ultimate third pull eh. Kasi yung power mo ngayon, temporary lang, pang second pull lang yan eh. Yung milagroso ka, magsalita ka, lalabas na yung squirrel. Oh. Hindi lang squirrel, kahit ano. Sabi ni God, gumaling ka. Di ba? Milagro yan, pero hindi yan third pull. Yan ang akalang nilang third pull eh. Ayan, squirrel, oh. Sabi ni Abraham, let there be squirrels. Lumitaw ang squirrel. Supernatural yan. Pero hindi yan ang third pull. Yan ang akala nilang third pull. Ang supernatural ng third pull, actually, glorified body ka na. Eh kung ngayon nagagawa mo yan, wala kang pinag-iba sa spiritista eh. Hindi ko sa spiritista si Barbanam. Kung ang habol mo lang, supernatural power, parang si Almeida, hindi yan ng third pull na speak the word to existence. Ang third pull, speak the word to existence, glorified body ka na. Sa ngayon, ang speak the word to existence mo, revelation from the word of God. Yung spoken word revelation, yung dagdag progressive revelation mula sa Bible. Halimbawa, sabi ko, pag binalik nyo sa school, si so and so, mapa-fraternity ulit yan, lalala yan. Gusto mo ba mapahamak yung anak ko? Dahil ayaw mo siya pabalikin sa school? Hindi, may pangitain ako galing sa Diyos. Pero ang pangitain ko, revelation din sa Bible, spoken word revelation. Yung homeschool, etc. Speak the word to existence yan, pero hindi yan supernatural. Sinabi mangyari yan, nangyari nga. Di ba? Yan ang speak the word to existence. Yan ay prophetic ministry. Prophetic revelation ministry. Pag siya prophetic, hindi pa nangyari, sinabi, winarningan ka na, ang tigas lang ng ulo mo. So ang tunay, ang makabuluhan na speak the word to existence na third pull, hindi supernatural. Yung akala ng tao natural, kaya nga hindi sila naniwala sa'yo eh. Gusto nila ng milagro bago maniwala. Ito by faith, berean to. O sige, hindi wala. Ano kaya ebidensya mo na totoo? Sige, tignan ko ebidensya mo. May ebidensya ako para sabihin ko, huwag mo muna ibalik sa school kasi ma-fraternity. Di ba? May bumubulong kasi huwag maniwala eh. Sundin yung sariling puso eh. So, marami pang nag-speak the word to existence. Kunwari, kung huwag ka lalaktaw, magyaginhawa ka. Pero kung lumaktaw ka, sakit ng ulo, yung pinaghirapan mo, mawala. Speak the word to existence yan kasi nagkatotoo. Maraming prinsipyo. At bakit third pull yan? Hukom yan eh. Ano ba yung pull? Yan yung panghatak ng Diyos na maging sakdal ka. Madala ka ng Diyos sa kasakdalan. Maging anak ka niya. Matupad mo yung kalooban niya. So, lahat ng tungkol sa third pull, parang rapturing faith, selyo ng Espiritu Santo. Kung kakompletuhan ng paglilingkod, yung tinatawag ko super church. So, ang third pull, hindi lang kay Brother Branham. Ang third pull, para sa church. Mas lalong iiral yung third pull sa church kaysa sa ministry ni Branham. Kasi tinatanggap nila siya dahil sa milagro eh. Hanggang ngayon, may pa-end-time pa, dinadahilan yung milagro. Sabi sa akin ni Roel, sa Quiapo to, sabi niya, meron bang taong nakapagaling ng 20 containers ng saklay at wheelchair? Ibig sabihin, paligsahan pala sa galing. Meron bang taong nakabuhay mula sa patay? Nung kinikwento ko, meron, nagalit siya. Sige, sabihin mo. Hindi ko lang masabi si Almeida.
Pero bukod kay Almeida, marami nang nangyaring ganyan. Huwag nyo, in supernatural, habang di ka pa glorified body, stepping stone lang yan, first, second pull lang yan. Yung natural, yung glorified body, permanente na sa'yo yan. So ngayon, kung ipangangalandakan mo may supernatural ka, nadaya ka ng Diablo. Kasi ginagamit din ng Diablo. Di ba? Ngayon, pakidagdag yung Matthew 7:21. Have we not done wonderful works in thy name? In thy name, cast out devils? In thy name, done wonderful works? No? I will say unto them, I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. Kasi akala nila third pull yun eh. Yung supernatural. Hindi, second pull lang yan. Ang third pull hindi supernatural. Yung vision ni pakita yung 10th vision. Yung kinikwento ni Barbanam na 10th vision, sikreto yun. Hindi ang bongga nakikita ng tao. Kayo lang nakakaalam. Kaya pagkaberean yun eh. Kita nyo yung 10th vision? I will meet you there, sabi ng Diyos. One-on-one yan. Pagkaberean yan. Ibig sabihin, pagberean ka, hindi pantay-pantay yung dealing ng Diyos about isa sa atin. Pwedeng mababaw ang alam niya, pero berean siya. Kasi nagsisikap siya. Mas malalim ka na, mas advanced ka, pero berean ka rin. Hindi yan paramihan ng alam. Kundi sinceridad yan na makikipag one-on-one ka ba sa Diyos? Makikipag-dealing ka ba sa Diyos? Kaya mo ba mag-pray sa Diyos? Kausapin siya. Isang tanda ng third pull yan. So malawak tong third pull, hindi lang kasing kitid nung sinasabi nila. At nakasentro pa sila sa milagro ni Barbanam. No? Nung nagtuturo si Barbanam ng word, yung invisible union of the word and the bride, third pull yan. Yung speak the word to existence, na literal na squirrel, supernatural pa lang yan. Parang second pull, parang first, second pull lang yan. Kasi mga milagro na hangaan ng tao, na mga pagano, mga unbeliever, hindi pa yan third pull. Kasi ang nahatak mo lang yung mga yung mga materialistic, yung mga carnal. Di ba dinumog si Kristo? Bakit siya dinumog? Dahil ba sa word? Dahil sa milagro, dahil sa pagkain. Pero nung nagsalita na ng mabigat si Kristo, medyo masakit na sa tenga nila, iniwanan siya. Yan ang third pull. Habol mo ba yung katotohanan kahit masaktan ka? Sabi ni Pedro, saan kami pupunta? Hindi ka ba sasama sa kanila? Sabi ni Pedro, saan kami pupunta? Nasa yung salita ng buhay. Ang third pull, ang hinahabol mo na yung katotohanan. Kaya berean ka na eh. Ang habol mo na yung hukom. Habol mo na yung tunay na paglilingkod, hindi yung palabas. Hindi yung lang, hanggang wali lang o hanggang lang. Pumasok ka na, kaya itong hukom mas malalim na third pull kasi papasok ka sa grassroots eh. Tunay na berean, tunay na LCM, tunay na PTA, tunay na progressive ministry. Eh yun iba, paikot-ikot lang sa nakalipas. Hindi na nag-progress. So, nasa pa sila? O nagre-reveal the word din sila. Depende sa puso nila, pwede rin maging third pull. Pero kung may pagkakataon ka, gusto ng Diyos, umabante ka pa, kung sa ibang papakita pa niya. Kaya dapat wala kang bias sa pakikinggan. Wala kang pinipiling pakinggan. O sige, napahaba na ako. No? Sana nakuha niya to. Mahalaga pa rin po ba ang first pull at second pull? Mahalaga sa pagano, sa unbeliever. Tayo ba kulang sa sa pagkaberean? O kailangan mo yung first pull, second pull. Isama mo na sa first pull, second pull, kahit napalo ka at nagkaroon ka ng problema at lalo ka nakalapit. Di ba? Kunwari, nagkaroon ng issue, lalo tuloy naniwala. No? Pero may damage, may mahal sa collection. Kasama mo na yan sa first pull, second pull. I-define mo ang first pull, second pull sa mabababaw na bagay. So, hindi lang pagaling kahit problema, kahit sakit. Mabababaw na bagay para ang mga unbeliever, pagano, tinatawag kong pagano kasi parang walang Diyos eh. Mga kapatid, parang walang Diyos na pasyal-pasyal lang
Yan lang mahalaga. Yan lang ang pinapost, walang message, no? At yan lang pinag-uusapan, walang tanong man lang sa Bible. So, yung mga pagano o buhay pagano, Kristiyano kuno, buhay pagano, at yung mga hilaw, ang unbeliever, sama na natin, unbeliever, pagano yan, kailangan nila first pull, second pull. So, kailangan pa rin yun. Ginaganap ng ibang churches yan. Kaya sabi nga ni Branham, kahit yung mga churches na yung ginagamit ng Diyos. Di ba? Next. Partial lang gamit. Wala. Pero tayo ba kailangan natin ng first pull, second pull? Siguro marami sa atin, Diyos-Diyosan pa natin yung trabaho. Diyos-Diyosan pa natin yung pag-aaral. Versus, tinawag kong Diyos-Diyosan, versus Word of God. Kasi pag Word of God, tinatamad. No? Kung class, tinatamad. Pag tatanong, tinatamad, nahihiya. Nananatiling bansot. Kung hindi kayo makapayag, grade 1, 10 years na, grade 1 pa rin, hindi kayo makapayag. Hindi kayo makapayag, 10 years old na, gatas pa rin ang kinakain. Bakit kayo pumapayag? 10 years na sa church. Hindi pa marunong magbuklat, magtanong, hindi pa alam paano mag-share sa Godhead sa Trinity. Walang exam, walang setup, walang hukom. No? So, Diyos-Diyosan yun. O kailangan niya first pull, second pull. Ang first pull, second pull nyo, kailangan maranasan nyo magkasakit. Kailangan maranasan yung mapalo. Then, pag nagmilagro ng Diyos, pinagaling kayo, may teachable spirit kayo. Madali na kayong turuan ng third pull kung may masipag na mag-ampon dyan. So, by the way, total Tagalog tayo. Maraming nare-reveal sa akin ngayon eh. Pag sinabi ni Branham, yan ay milagro. Sinabi ng angel, yan ay milagro. Isama nyo na yung milagro na yung palo. May milagro din dyan. Di ba? Ang term ng sanlibutan, blessing in disguise. Yan. All things work together for good. Yung all things, kasama yung palo dyan. Kasama yung mga masasamang bagay dyan. Nung isang araw ba yan? O last week ko ba sinabi yan? Kaya yung mga pinatay sa panahon ni Joshua, ay hindi kahapon. Hindi na record. Kahapon lang yan, tinanong ako. Yung mga pinagpapatay nila, ni Samuel, Moses, kay Joshua, kawawa naman sila. Sabi ko, sa pananaw ni Ante, days, kawawa, ilaman. Ilaman lang yan eh. Umiiyak nga kayo dyan eh. Umaatungal kayo pag may namatayan eh. Pero kung may revelation ka, mas mabuti pa yung namatay na maaga. Dahil nabawasan yung kasalanan nila. Ang pinag-usapan ko, unbeliever ah. Pinag-usapan ko yung mga hindi ligtas. Kawawa naman sila, pinagpapatay ba sila? Pero nabawasan ang oras nila, mabawasan ang oras na sa lake of fire. Baka wala pa silang maramdamang hirap. Kung pinagpapatay, hindi nila nakikita. Ang nakikita nila yung panlabas. Pa rin nakikita ng mundo ngayon. Di ba? Kahapon ko sinagot yan tungkol kay Hitler. Sana makuha nyo. Ang first pull, second pull, bukod sa healing lang at word of knowledge, isama mo na speak the word to existence na supernatural. Temporal, supernatural yun eh. Parang temporary theophany. Ganun rin yung gumaling. Pag may gumaling, may nagkasakit, hindi lang binanggit ni Branham yan. Yung sakit ba, pwedeng part ng first pull? Pwede. Di ba? Kaya, ito yung mensahe nito sa hukom. Samantalahin nyo ang pagkakataon kung may nagkasakit, may namatayan. Kasi yung pride niya, pansamantalang dinurog ng Diyos. Kailangan turuan mo na, pumasok ka na. Huwag mo na delay. Umiyak na nga dahil na-rebuke mo eh. Huwag mo iwanan. Maraming magre-recruit. Kunwari, malinis ang bahay. Maraming demonyo, nakaabang yung mga Nicolaita sa ibang church para gatungan yun. Naku, kayo umalis ka na kay Brother Francis. Mali ang aral niyan. Tapos pag naniwala na, oo nga, no, tinuturuan ako. Maging mahigpit sa anak ko, paluin ang anak ko. Wala na. So, sana, makita nyo ang lalim ng first pull, second pull. Hindi lang pagaling, hindi lang word of knowledge, secrets of the hearts of men. Yan ay stepping stone lang sa maraming pang ibang bagay para makarating ka sa third pull. So, meron pang ibang bagay, ginagamit ng Diyos para makarating ka sa third pull. Kung merong aampon sa'yo.
which is kahit problema, kahit yung word of knowledge. Ang word of knowledge, kunwari, nalaman niya yung sikreto mo. Tingin mo ba nagkukunwari lang si Oral Roberts? Pat Robertson. Si Pat Robertson sa 700 Club, may nakikita ko, may sakit dyan, ganito. Tingin mo, hindi totoo lahat yan? Hindi ko sinabi lahat totoo. Pero meron hindi rin lahat peke. Hindi ako nagde-deny may peke. Pero wag mo i-deny may totoo. Kasi gusto nila palabasin si Barbara ng totoo, sila peke. Parang nilahat na. Mali yan. Kasi tingin mo supernatural eh. Pagalingan sa supernatural eh. Okay? Itong third pool, paano natin ito may apply sa pagiging glorified body? Maganda yung tanong mo. Kasi, naisip ko yan kanina at related sa topic. Maganda na natatanong na yung mga topic eh. Yung outline ba? Para akong nagkamali sa outline kasi na-realize ko meaning ng third pool yung hatak ng Diyos sa'yo. In glorified body, hindi yan hatak. Parang yan yung dulo eh. Yan yung dulo. Yan yung premyo. Yan yung ano. So ang sagot ko, pwede pa rin natin gamitin as third pool kasi yan dapat ang target natin. Halimbawa, speak the word to existence. Hindi ngayon, nasa lupa ka pa, speak the word to existence ka. Kala mo, nasa third pool ka na. Hintayin mo mag-glorified body ka, saka ka nag-speak the word to existence, then yan ang genuine. Kasi yung mga temporary speak the word to existence tulad ng squirrel ni Barbanam, katulad din sa Pentecostal yan. Diba? Ano sabi ni Almeida? I decree ang NPA mawawala. So, minsan nagde-decree ka, sabi nga ni God, gumaling ka, gumaling siya. Yan ay speak the word to existence. Okay? Huwag ka mag-alala, mababayaran mo yung utang mo. Huwag ka mag-alala, hindi siya nawawala, nandun lang yan. Di ba? Yan ay supernatural word of knowledge. Yung words of, hindi iba pa yung words of wisdom, word of knowledge, pero ang second pool, hindi ka pa bere yan sa word, no? Pero yung tungkol sa glorified body, konektado yun sa speak the word to existence. So pwede natin sabihin, third pool ang glorified body kasi una, yan ang tamang target natin. Bago ka mag-glorified body, ngayon, speak the word to existence mo ay may revelation ka na magaganap yan, instrumento ko lang ng Diyos para salitain yan sa tao at magaganap yan. Kunwari, sabi mo, meron tayong dating picture yung mountain be thrown unto the sea. Thou shalt say unto this mountain, it be thrown unto the sea and shall be so. Nung dating mababaw pa ako, akala ko, magagawa mo yan. Kasi ang kwento ni Pastor Villagonza ganyan eh. Wala kulang ka lang sa pananampalataya. Ngayon ko na-realize, hindi ka magsabi sa mountain be thrown onto the sea dahil gusto mo lang. Tawag ko dyan yung capriccio mo lang. Sa English, whims mo lang, whims. At sa Tagalog, capriccio. Whims is whims and caprices. No? So, hindi yan dahil capriccio mo lang, dahil gusto mo lang. Yan yung abot ng Pentecostal dahil ikaw lang nag-decide. Sinabi mo yung bundok mahahagi sa dagat dahil pinakita ng Diyos sa'yo, sinabi ng Diyos sa'yo. At kasama yan sa progressive revelation ng Bible, ng spoken word. So nasa lupa ka pa, hindi ka pa glorified body, hindi ka nagsariling diskarte. Sinabi mo yan dahil pinahayag ng Diyos yan sa'yo para ipahayag sa ibang tao. Ano naman yung glorified body? Kaya mo gawin yan. Yung sabi ni kay Kristo, gawin mo to. Hindi pa glorified body si Kristo, sabi ng Diablo, gawin mo itong bato na tinapay. Gawin mo itong bato na tinapay. Itong bato na gagawing tinapay, speak the word to existence yan eh. Pero hindi ginawa ni Kristo. Sabi nga ni Kristo nung hihulihin siya eh. Tinagpas ni Pedro yung tenga nung huhuli. Sabi ni Kristo, alam mo ba pwede yung magtawag ng 12 legions of angels? Speak the word to existence yan. Hindi lang niya ginawa. Hindi lang niya ginawa yung bato maging tinapay. Hindi niya ginawa yung tinawag yung 12 legions of angels para hindi siya mahuli, di ba?
Mas marami pa yung kawal ni Kristo kaysa sa buong mundo. Pero nagpahuli siya kasi sumusunod siya sa plano ng Diyos. Salamat sa picture. No? Sumusunod siya sa plano ng Diyos kaya hindi niya ginagawa. Ngayon, pag tayo glorified body na, yan lang yung makakapantay mo si Kristo eh. Kung anong gusto mong gawin, magagawa pag sinalita mo. Dahil mayroon kang kapangyarihan ng Diyos sa'yo. Pero dahil nasubukan ka ng Diyos, pasado ka na sa lupa, sa hukom sa lupa, pagdating sa langit, pagkakatiwalaan ka na. Hindi mo gagawin yan pag laban sa Diyos. Parang si Lucifer naging Satanas. Kompletong word Lucifer naging Satanas. Kasi salitang Lucifer, bright and morning star yan. So yung bright and morning star niya nawala, naging Satanas, naging kaaway. No, so itong Lucifer nagiging Satanas. Yan ang pumapasok sa isip niya. Ano kaya gamitin ko yung power na to sa sariling diskarte, sa sarili kong gusto? Yeah. So kung ginawa ni Kristo, tinapay yung bato, masisira yung fasting niya. Baliktad. Ginawa niya yung bato maging tinapay, masisira yung fasting niya. Hindi nasunod yung gusto ng Diyos. Matapos yung fasting niya. Sinunod niya yung sariling diskarte niya. Ganyan nangyari kay Lucifer. Kaya naging Satanas. Yung unang Lucifer na naging Satanas. Siyempre, pag siya yung unang Lucifer, maraming magiging bright and morning star. Pero, yung ganyang example, yan yung example natin na nagsariling diskarte. Hindi pa tayo makapangyarihan. Minsan nagsasariling diskarte na tayo eh. Hindi na kailangan ikonsulta yan. Kaya mo naman isolve eh. Sabi ko, at least man lang i-report mo, baka makatulong. So, yan ang yan ang sariling diskarte, yan ang Lucifer naging Satanas. At hindi ka pa habang permanently bibigyan na speak the word to existence habang hindi pa glorified body. Kasi hindi ka pa graduate eh. Ang glorified body, graduate ka na, mapagkakatiwalaan ka na. Hindi mo abusuin yan. So, pero may power ka katulad nun. Na speak the word to, power ng Diyos yan. Speak the word to existence. So kahit na, let's say glorified body ka na, may mga bagay hindi naman maselan. May power ka niyan. Kunwari, siguro magagamit mo sa millennium yan eh. Walang masasamang loob sa millennium. Magagamit mo sa itong planeta to, lipat dito. Ganyan lang. Dun sa third pool po, kung maliligtas po ba yung isang tao or kahit Kristiyano po na na meron pong third pool, sabihin po natin meron siyang third pool pero wala po siyang kaunawaan sa hukom. Meron kasi, sabi natin, lahat ng ligtas dumaan sa pagkabereyan. Kahit na hindi naabot yung level natin. Kahit nga niya hindi alam niya yung word bereyan eh. Pero mangyari sa buhay niya yan. Yung magnanakaw, di ba? Yung magnanakaw, pwede natin tawagin pagkabereyan nung nag-decide ang puso niya na magpakumbaba at tanggapin si Jesus. Ang pagkabereyan, turning of the mind yan yung pagsisisi, turning of the mind, na susundin mo ang Diyos. Magpapakumbaba ka, hindi ka na magmamalaki. So hindi ka magninikolayta. Marami nang nakakabit dyan. Kunwari, hindi ka magiging bias, hindi magiging sincero ka, hindi ka magiging sa kapatid, no? Muhi sa kapatid, etc. So, merong nakakaganap niyan kahit hindi abot yung mensahe natin. Kung kunwari, hindi na tayo nagtagumpay na lahat kayo yung magpagamit sa buong mundo. Gagamit na lang ng Diyos na ibang tao. Pwede ba i-reveal ng Diyos sa ibang tao yung nare-reveal sa atin? Pwede rin. Whether pareho o hindi pareho, mas konti, mas mababaw. Basta, hindi sila lukewarm. Diba? Hindi sila Nicolaita. Berean zealous sila. Tayo, siguro may berean sa inyo, pero labanan nyo yung laman nyo kasi yung zealousness nawawala. Kailangan, sabi sa Bible, magpaapoy kayo the fire of evangelism. Hindi lang evangelism, yung
fire of the ministry, the fire of the Holy Spirit. Apuyan nyo yung sarili nyo. Okay? Siyempre, may tinuturo tayo nung gagawin para maapuyan kayo. So, apuyan nyo sarili nyo, paggamit kayo sa buong mundo, kung paano nagamit si Gan, si Jackson, si Barbanam, paggamit kayo kasi yan ang destiny ng Super Church. Hindi ko nilagay Super Church sa destiny of the church, no? So, ibig sabihin, abutin nyo sila habang binigyan na ng Diyos ng access ng Facebook kaysa gamitin nyo sa laro sa anak o kaya komunikasyon lang ng negosyo, pasyal, gamitin nyo yan sa ministry. Ilan ba sa inyo gumagamit ng Facebook for ministry? Maganda i-record yan mamaya, no? Kasi gumagawa na rin ng iba. Okay? Maraming mainit gumagawa kahit mababaw ang alam. So, sagot na yan, no? Kahit hindi abot yung level, may hukom din sila by definition. Kung may beren sa kanila, may hukom din sa kanila. So, sabi mo, paano kung wala yung hukom? Hindi yung hukom na turo natin, pero may hukom din sila. Okay? Kasi yan ay part sa mga ano yun hidden truths yan whether abot nila o hindi. Diba? Even the Gentiles who by nature, who have not the law, do by nature the things contained in the law. Yung law, yan yung paliwanag natin. Yung do by nature, minsan nagagawa nila kahit hindi pa nila mapaliwanag. So, kailangan gumawa na rin kayo, no? Although, hindi ko sinasabing alam nyo lahat. Yung kaunting alam nyo, ganapin nyo na para paramihin ng Diyos yan. Ano po yung mystery of marriage? Dahil malawak ang marriage, ang marriage ay institution ng Diyos para itipo yung kaligtasan natin. Kasi ang alam ng tao, mag-asawa lang, wala na Parang pagano, no? Ang pag-asawa ay tinatag ng Diyos para ipakita ang kaligtasan at yung whole Bible story. Okay? Anong naging kaligtasan ng pag-aasawa? This is a great mystery that I speak concerning Christ in the church. Okay? Ang hidden mystery of marriage is yan ay tinatag ng Diyos para pakita paano yung kaligtasan. Kaligtasan ng nobya or ng church, ng buong sansinukob. Okay? Adam, Eve, husband, wife, Christ, church, God, in creation. Yung tanong ko sa iyo, Dennis, yung kingdom of God at saka kingdom of Eve, magkakaiba ba yan o isa lang? Dugtong-dugtong yan. Nag-iiba lang kasi nawala yung mga taong original na benefactor. So, nadidelay sila. Hindi yan hiwa-hiwalay. Magkarugtong yan. Tanong po sa third fall, di ba si Kristo, nung nag-third fall siya sa mga Israelita, maraming hindi naniwala sa kanya. May sinasabi ka na dahil sa pagtanggap sa kanila, nagkasala sila ng blasphemy. Narinig ko sa audio mo yan Ngayon, sa panahon natin na yun, di ba, meron tayong third fall, yung ako. Pwede ba na magkasala ng blasphemy? Pero di ba ang Hudyo, nagkasala sila ng blasphemy, pero lagi silang kinukukup ng Diyos. Kasi may pangako ang Diyos sa kanila. Kasi di ba ang blasphemy wala nang kapatawaran. Ganito yun. Ang blasphemy, yung talagang kumalaban ka, minura mo yung Diyos, kumuha ka ng labag sa Diyos. Blasphemy yun. Yung walang kapatawaran, by progressive revelation natin, hindi ka na magsisisi. Okay? So, sa ibang tao, ang blasphemy parang sobrang lala. Hindi, ang blasphemy dito sa progressive revelation natin, ayaw mo magsisi. Ayaw mo magsisi. So, sa panahon ni Kristo, nagturo siya ng mas malalim. Ayaw na siya pakinggan ng tao. Gusto lang ng tao milagro Parang yung panahon ngayon sa kapatiran, pag material, pasyal gusto nila, pagdating sa Word of God, ayaw nila, no? So, parang nasa third pool, kahit masakit,
titiisin mo para lang makuha mo yung katotohanan. Pinipilit mo huwag ka mag-misunderstand. Hindi ka naghanap ng dahilan para umiwas, di maniwala. Nilulunok mo yung hirap, pride, para makuha mo yung sinasabi. Di ba? So, ganito, matupad mo yung pagkaberehan. So, nagkaroon ba, hindi naligtas dahil mahal ng Diyos, bias, no? Naligtas dahil nagsisi rin yung mga taong nagsarado kay Kristo. Marami sa nagsarado kay Kristo, nagsisi rin. Ngayon, pag-usapan natin yung buong bayan ng Israel. Sabi ng buong bayan ng Israel, maliligtas pa rin sila. Buong bayan, yung lahi niya. Pero yung individual na kaligtasan, hindi lahat maliligtas kung hindi yan nagsisi. So, meron sa Israel, hindi nagsisi individual. Hanggang Nicolaitan, hanggang mamatay. So, yan ay... Paano yun sa time ni Cristo Badirep? Nung sumigaw sa kanya, sinigaw siya, ipako yan sa cross. Galit sila eh. Nagsisi, merong nagsisi dun. Basahin mo yung Acts 2:36. Ipinako ninyo yung yung during Passover, pinako nyo yung may akda ng buhay. So may nagsisi sa mga yun. Yan ang kausap ni Pedro sa Day of Pentecost. So ngayon, ang blasphemy na walang kapatawaran dito sa progressive revelation natin, hindi na sila nagsisi. Hindi na sila nagbereyan, no? Hindi yung dahil napakalala ng ginawa mo kaya wala nang kapatawaran. Ganyan. Kahit anong lala ng kasalanan mo, pwede ka patawarin ng Diyos sa afterlife. Kung kaya mo kunin yung pagtanggap kay Kristo sa tamang paraan. Ipagtanggap kay Kristo sa tamang paraan, siyempre, yung maging berean repentance nga. Hindi Nicolaitan. Kasi yung iba, sasabihin tanggap Kristo, hindi naman interesado sa Word of God, hindi totoong nagsisi. Ginagamit lang pangalan ni Kristo. Tayo po ba ay merong first poll at second poll? Kung nasundan mo yung sagot ko kanina, meron kasi hindi na yan yung milagro lang na dumaan ka sa Pentecostal, no? O dumaan ka sa healing ministry ni Barbanab. Ang first pool, second pool natin, yan yung mga kahit mga problema natin sa buhay, yung mga pinagdaanan natin, hindi mo alam may milagro dyan eh. Pero wala ka pang alam sa word. Parang Israel, may milagro ang Israel, hindi sila natatalo sa giyera. Pero hindi ibig sabihin, akala nila ayos na sila sa Diyos. Hindi pa sila ayos sa Diyos. Pero, first pool, second pool pa lang kasi yan eh. Hindi pa napatawad ang kasalanan mo sa first pool, second pool. Gumagawa lang ng circumstance ang Diyos para makalapit ka. So yung tinuro na milagro, na pagaling, no? Pagaling sa sakit at yung word of knowledge, halimbawa lang yan. Halimbawa lang yan. So, ang first pool, second pool mo, parang paano ka napunta dito sa katotohanan? Parang milagro din yan eh. No? May circumstansya na punta kayo. Kunwari, nanindigan kayo, tinulungan kayong tatay nyo. Kaya walang ibang kumokontrol sa inyo para pigilan kayo pumatay ng church at mag-aral ng home study, no? Dahil ginamit yun. Milagro din yan. Kasi hindi lahat ng tao may ganyan. Yung ibang tao, talagang ninikulaitan na ng magulang na pinigilan. Ako dati pinipigilan tatay ko umatay ng church, no? So, sa church ng end time, pero pwede umatay sa ibang church. Nicolaita eh. So, milagro, ang ginawa ko, lumayas ako. Pero binuhay ako ng Diyos kahit lumayas ako. Wala akong makain sa labas. So, sa kaso ninyo, pwedeng na contact nyo yung tatay nyo,
kinampihan kayo na payag siya na mag-home study kayo at mag-attend ng church at patrain araw-araw kay Yed sa paturo kay Yed at ibang kapatiran dahil ginamit, milagro din yan. Hindi, yung iba kasi nakaharangan, kayo hindi naharangan. First pull, second pull din yan. Yung mga na-encounter yung problema, tas nakakaraos kayo. First pull, second pull yan. Kasi yung naranasan natin sa buhay, para makarating tayo sa katotohanan, yan ang first pull, second pull. So, hindi lang yung mga gumaling ang sakit. Kailangan ba gumaling ang sakit mo para, makaranas ka ng first pull, second pull? Hindi lang sakit. Sakit halimbawa yun. Sa panahon ni Barbanam, yan yung pinaliwanag ng anghel sa kanya. Dito nga sa word of knowledge, napakalawak eh. Alam mo yung sikreto ng tao. Alam mo yung mangyayari. Pwedeng word of knowledge yan. Parang prophetic revelation yan ng Old Testament prophet. Hindi yan yung New Testament prophetic revelation na revealing the mysteries of the word. Yan ang third pull. Pwede ko sabihin, ang first pull yung Old Testament prophet. Yung third pull, yung New Testament prophet. Mayroon akong video, sa Kogyo Sering Kawakasan. Ang pamagat niya ay progresibong pahayag sa prophet, sa propeta. May PH pa. So si Barlito, ayon ko, tinignan niya yan. So sana tingnan niyo rin yan. Unahan niyo siya. So, kung di pa niya natingnan. Yan, pinapaliwanag ko. Ano yung Old Testament prophet? Ano yung New Testament prophet? Ang Old Testament prophet, medyo supernatural yan. Ang New Testament prophet, hindi nakasalalay sa supernatural. May nangyari supernatural, pero hindi nakikita ng tao. Ikaw lang ang nakakaalam kasi nasa tent ka eh. Tent vision. Nasa loob ka ng tent. Ikaw at ang Diyos lang. Sabi nga ng anghel kay Barbanam, hindi dapat malaman ng tao to. Ikaw lang. Kasi kwento mo sa tao, sa tao yung kwento mo sa tao yung healing tsaka yung word of knowledge, ginagaya ka na nila. Actually, demonyo yung gumagaya niya kasi Nicolaita yung Pero ito, wag mo na ikukwento sa tao tong third pull. Walang parang seventh seal to, walang nagpaliwanag. Individual dealing to. Maintindihan mo, ikaw lang. Hindi nakikita ng tao, hindi to palabas, hindi to pambongga. Nagkaroon ka ng personal relationship. Nakaharap mo ang Diyos. Kausap mo yung Diyos. O pag naranasan ko yun, naiiyak ako. Tutugtog ako ng yung Avalon o yung Sidewalk Prophets na kanta na You were there, you were there, you were there. Habang nanalangin ako, naramdaman ko yung presensya ng Diyos. Subukan yung kausapin ng Diyos. Parang part ng third pull yan. Nagkaroon ka ng intimate relationship. Bakit yung iba wala ba? Meron, pero Nicolaita lukewarm. Naranasan din nila yung presensya ng Diyos. Pero itong third pull, na berean ka at naramdaman mo yung intimate relationship, katulad naramdaman ng denomination, pero hindi lang sila berean. Ito yung malalim na third pull. Ito yung actual na third pull. Isa sa mga third pull. Ito yung tent vision. Ito yung meaning ng tent vision kay Barbanam na I will meet you there. Tayo lang. Hindi na makikilam yung iba. Hindi na makikita ng iba yung usapan natin. Ikaw lang nakakaintindi sa akin, ako lang nakakaintindi sa iyo. Yan. Yan ang tent vision. So, balik tayo sa tanong. Ang tanong ba niya kung maranasan natin? Maranasan natin. Naranasan natin, hindi necessarily niranasan natin dumaan pa tayo sa sakit na pinagaling, na supernatural. Ganyan. Ang tingin ng mundo, yan ang mahalaga. Pero yan ang mas mababaw. Hindi pa yan. Hindi pa yan ang main. Yung mga milagrong nangyari sa buhay natin, bago tayo makarating sa full word, pwedeng first pull, second pull yan. Bakit kailangan yun lang yun, di ba? Napaka-carnal natin. Yung mga sakit, nagagamit yun. Sige. Problema natin. Nakakatulong po ba yun sa sa ating buhay yung i-apply natin yung yung triple sa sa ating buhay po? Hindi yan apply in a sense na parang hukom may gagawin ka, Siguro sa iba, kailangan sabi ni Pastor Alto, kailangan maranasan natin maging
Pentecostal. Yung mga supernatural healing, miracles, ganyan. Hindi kasi dumaan si Brother Francis sa ganyan eh. Kaya hindi niya alam yan. Okay. Wala kang gagawin sa first pool, second pool. Ang problemahin mo yung third pool. Paano ka ba hinahatak ng Diyos? Kung yan ay papunta sa word, ang nangyari, konektado ka na sa third pool, kahit dumaan ka pa sa milagro. Mayroon kasi tao mababaw, hindi pa word ang habol niya, habol lang nila maggumaling eh. Ang habol lang nila, masolve ang problema eh. Mayroon taga San Mateo, humingi sa akin ng bigas or tulong. Ngayon, piniem ko rin sa inyo, wala yatang nagre-reply sa inyo. Pinapadalan ko siya ng mensahe. Meron nang tumulong sa kanya, pero humingi pa sa akin ng 1 kilong bigas. Gusto ko nga papuntahin si Berpa doon para bigyan mo nga 1 kilong bigas. Kung manghingi pa yan ulit. Pero pinadalan ko siya ng mensahe, sabi ko, sorry, hindi kita matutulungan sa 1 kilong bigas. Matutulong ko lang sa'yo mensahe. O, pagsubok yan. Bakit? Habol mo ba yung mensahe o habol mo lang yung makalupang ano? Yan yung milagro. Yan yung sa panahon ni Christ. Kasi dinudumog nila si Christ pag nagmimilagro, nagpapakain. Pero pag mag-share na siya ng malalim, ayaw na nila, iniwanan siya. Nakita mo? Iba yung habol nila sa Diyos eh. Parang Santa Claus lang ang Diyos eh. So, hindi naman lahat tayo mukhang ganyan, di ba? So, kung ang alam mo na ay third pool, huwag ka na hanapin yung first pool, second pool para makumpleto ka. Ako, yan ang kwento ni Pastor Alto, habulin natin na wala sa atin yan. Ako, kwento ko yung patotoo ko. Hindi doktrina to na kailangan gusto ko malaman. Gusto ko maranasan. Kaya umattend ako sa iba-ibang church. Kay Almeda, isa yun. So, it doesn't mean wala kay Pastor Villagon. Meron din dun. Pero, dahil gusto ko maranasan sa iba, dahil pinapatunayan ko pa kung natatangi yung mensahe ni Pastor Villagonsa o pareho lang yan kay Almeda. Nung baguhan lang kay Almeda, umaattend ako sa Loton. Kung alam nyo sa Loton, meron din krusada, no? Uy, pareho to sa Binondo, mahabang buhok. Tapos, dahil mahabang buhok, walang makeup, etc. Pakiramdam ko parang nasa end time din ako. Pero hindi ko alam, oneness pala yan. Bata pa ako, unti-unti pa lang ako namumulat. Ano yung pagkakaiba ng oneness sa end time message? So habang bata ako, baguhan ko, nare-revive ako, parang first pool ko yan, second pool ko yan. Mababaw pa alam ko eh. Pero hindi yan doktrina, kailangan maranasan mo yan. Kung di mo naranasan yan, dito sa end time, puro lang tayo word, kaya wala nang ganyan. So, yan yung sa akin dati, no? Parang pinta sa akin dati. Pero, ganito yun. Hindi healing mismo. I-recognize mo na lang. Pinapagaling din tayo ng Diyos. Binibigyan din tayo ng word of knowledge. Pag hindi ka pa matured sa hukom, yung naririnig mo na natutupad talaga sa hukom, word of knowledge yun. Pero kung ikaw ay naging matured Berean na, ikaw mismo makakaranas ng word of knowledge by revelation. Pero kung hindi ka pa malalim, narinig mo lang yan, word of knowledge sa'yo yan. So, in essence, bawat tao, merong different versions ng first pool, second pool. Hindi kinakailangan katulad ng Pentecostals. Hindi kayo na kailangan yung sasabi ni Pastor Alto na kailangan makaranas kayo ng gifts na ganyan, yung kumikisi-kisi. Yan. Okay. So, sana maliwanagan kayo dito sa first pool, second pool. It's more than just healing, physical healing or word of knowledge. Brother F, ano ba yung first, second, third pool? Kung nabasa mo na, healing, word of knowledge, yung word of knowledge, alam mo yung sikreto ng tao kahit hindi sinabi sa'yo, nireveal sa'yo ng Diyos. Alam mo yung mangyari bukas,
Ay, may lindol bukas, huwag kayo pumasok sa building na yan. Ayan. So, yung word of knowledge, hindi yan healing. Yan ang healing, no? Ang word of knowledge, parang nalaman mo yung sikreto ng tao. Yan, yung sinasabi ni Barbanam dyan. Sinasabi niya yung mga address ng babae, yung pangalan ng asawa niya, or yung sakit niya. Yan ang word of knowledge eh. Yan ay para humanga, maakit, mahatak yung mga unbelievers. Nakasulat yan sa 1 Corinthians 14. The tongues are a sign. Tongues are for a sign, are for a sign, not to the believers, but for the unbelievers. Oh. So yung first pull, second pull, para sa mga mabababaw yan, yung makalaman ng tingin nila. Ang third pull, yung gusto mo na makilala yung Diyos eh. Hindi ka naghanap na Santa Claus. Naghahanap ka na maglingkod sa Diyos. Kahit ikaw yung magsakripisyo. Sa first pull, second pull, parang ikaw pa yung gusto makinabang eh. O makalaman ng pakinabang. Ang third pull, gusto mo ikaw yung magbigay ng pakinabang. Ikaw yung maglingkod. Ikaw yung magpagamit. Ikaw yung tumanggap ng pahayag mula sa Diyos. So, sa ministry ni Christ, nangyari, sana nasabi. Yung ministry ni Christ, nung nagpagaling siya, ang daming tao, nagpakain siya, ang daming tao, dinudumog siya. Pagdating nung, pagdating na lang ng, nagturo na si Kristo, ng malalalim, na hindi na maintindihan, iniwanan siya. So, para sa mga kapatiran, kailangan tama ang pananalita mo, kaya natisod ako sa iyo eh. Pero kung kaya mo mag-overcome dyan, third pull ka na. Eh kung natitisod ka pa sa maling salita, kahit hindi mali ang salita, wala ka pa sa third pull. Kasi kung ang habol mo katotohanan, hindi ka papa-absent dahil dyan. Hindi ka titigil sa pagkabereyan kumpara dahil dyan. Sige lang, makapalang mukha ko. Di ba? Parang manhid ka, hindi ka nasasaktan, sabi ni Pastor Villagonza. Iniinsulto ko na to sa pulpito, nandyan pa rin. Ang kapal talaga ng mukha, parang hindi siya nagsisisi. Yung kabila naman, pinuri ako ni Kyobe. Uy, bakit hindi nasasaktan pag pinapahiya ng sa Quiapo? Ang ganito kasi, habulin natin yung katotohanan. Hindi naman kailangan magpanggap kay Pastor Villagonza na umiiyak ako, nagsisi. Alam kong wala akong guilty. Humingi akong tawad, pero alam kong hindi ako guilty. No? Willing ako makipagliwanagan. Misunderstood na lang ako. Pero, ang first pull, second pull mo, hindi ka na madadala. Hindi ka madadala sa kampi-kampi, bati-bati. Kung nakarinig ka ng masakit na salta, hindi ka bibitaw. Yan ang third pull. No? Paano mo masasabi or yung dealing ng sa individual person sa panahon natin ngayon, dun sa pamamagitan ng three pulls? Ang individual person, third pull yan. Kasi yung first two pulls, pwede pa mapeke yan eh. Yan yung sinasabi ng anghel kay Barbara. Yung dealing Diyos. So, kailan makarating ka sa third pull para may dealing? Okay, sabagin natin may dealing ang Diyos sa first pull, second pull. Pero kung mali ang motibo mo, hindi ka magkakaroon ng personal relationship. Hindi kasi hanap mo si Kristo, hanap mo pakinabang. Di ba? O hanap mo yung mabababaw na bagay. Ang gusto ng Diyos, kunin mo yung malalim na bagay, which is yung progressive revelation, yung hukom, yung pagkabereyan, no? Brother Francis, ibig sabihin parang pinapakita na yung dealing ng Diyos pwedeng maging for evil din siya if hindi ka magtutuloy-tuloy. Tama. Maraming pinagaling ng Diyos, dealing din tawag yan dyan, di ba? Maraming pinagaling ng Diyos, pero hindi sila naglingkod sa Diyos. Namamasyal pa rin sa luneta, no? Sa zoo, sa swimming, sa ano. Yun pa rin ang focus nila. Ayaw nila magtanong, ayaw nila saliksikin. Binibigyan sila ng Diyos ng buhay, ng lakas, ng... Pero ayaw lang nila... Yung kwento mo dun sa... Parang sa kwento ba yun ng 10 lepers yun? Isa lang yung bumalik para maglingkod sa Diyos. Sa memorize ko, 11 eh. Tapos isang bumalik. Malay kung 12 o 11. So yun yung sinasabi mo.
bumalik para magpasalamat. Type yan. Kung marunong ka tumanaw ng utang na loob sa Diyos na binibigay ka ng hininga, kahit hindi pa milagro eh. O, tanungin ko kayo, kailangan ba gumaling kayo? Paano kung hindi ka nagkakasakit? Milagro din yan. Yung hininga na hangin natin, take for granted nyo, milagro yan. Ang tingin ng scientist, parang aksidente. Hindi aksidente. May nagbigay siya ng hangin, ng tubig, lahat ng pangangailangan mo. Although may hirap tong mundo, kaya galit sila sa Diyos. Pero hindi napansin, yung para mabuhay, bigay din ng Diyos yan. Wala lang utang na loob yung mga kapatiran na puro pasya lang ang gusto eh. Ayaw nila magtanong ng malalalim. Ayaw nila magberen. Ayaw nila sumunod sa hukom. Ibig sabihin, gusto lang nila pakinabang. Ayaw nila maglingkod. Ayaw nila pakinggan yung gustong ipaabot ng Diyos. Di ba? O, ayaw nila malasakit sa iba. Kasi parang deist. Ano ba yung deist? Enjoy nyo lang tong mundo to, ginawa tong mundo. Walang pakialam Diyos sa ano paniniwala nyo. Enjoy nyo lang tong mundo na. O, yan ang deist. O, yung to the unknown God. Unknown siya. Hindi siya mo kayang malaman. Kaya huwag na pakialaman. Huwag mo na alamin pa yung papahayag niya. Umiwas ka na doon. Nicoluk, no? Tayo, kaya kumakanta na si Joel ng yung worldly music. So, hindi mo nyo alam yung mga worldly music, may sa demonyo yan. O, nagsabi na kayo sa kapwa nyo, kapatiran. Kailan sabihin nyo? O. So, ang first tuple, tama sabi mo, gagamitin ng demonyo. At nagamit na yan sa Bible. Have we not done wonderful works in thy name? Have we not cast out devils in thy name? Nakapalayas ng demonyo, ha? O, sinong akalain? Hindi pa pala siya matured berean. Wala pa siya sa buong katotohanan. Nagamit siya ng Diyos, may dealing siya. Pala fasting, pala pray siya. Pero may bias siya eh. Hindi siya berean. So, hindi siya makarating sa full truth, no? Full word. Ang nangyari, kung ano yung nagagawa niyang mabuti, first tuples yun. So tama sabi mo, pwedeng gamitin first tuples para sa kwento ko nga ng anghel kay Barbanam, sinabi mo kasi sa kanila kaya ginagamit na nila. Ginagamit na ng ibang ministro yung first tuples, yung healing at yung word of knowledge. Pero ito, ikaw na lang, wag mo na sabihin. Ikaw na lang at Diyos nakakaintindi. O ganun din sa atin. Yan ang individual dealing. So, ang individual dealing, may individual dealing yung first tuples, kaso hindi nila napakinabangan. Ang full pakinabang ng individual dealing, yung third pool. Yung hinatak ka, ang interest mo hindi yung kagalingan ng laman, no? Yung walang sakit, o gumaling sa sakit, o pera, o prosperity, etc. Ang habol mo, talagang masamba mo siya ng genuine. Na maabot mo yung puso niya, yung revelation niya, yung logos niya. Maabot at makatupad ka sa gusto niyang gawin. Ano ba yung gusto niya? Hindi lang mamasyal ka na enjoy itong mundo. Mababaw na bonus na lang yan Ang gusto niya, magsakripisyo ka. Magsakripisyo ka, maakay pa yung ibang bulag, yung ibang naghihingalo. Maraming naghihingalo sa church natin, mas marami pang naghihingalo sa labas. Habang namamasya lang tayo, no? Nag-enjoy lang tayo sa panglupa. Ang daming naghihingalo. Sabi ko, okay lang mag-enjoy. Pero wag nyo kaligtaan yung magbigay kayong oras doon. Sa pagsasaliksik. Sa pagkaberean, yung pagsasaliksik, alamin yung kalooban niya. Yan ang gusto ng Diyos. O yung magmalasakit ka sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa iglesia. Ibang pamilya, iglesia. Yan ang kalooban niya. Magmalasakit ka doon sa mga unbeliever, mga pagano, yung mga hindi nakakaintindi sa Christmas. O gaano karami sa inyo nag-aalok ng Christmas seminar. Di ba? Baka tuwang-tuwa lang kayo, nakatanggap kayo ng bonus. O tuwang-tuwa kayo, malakas ang benta na tuwing Christmas. O, tuwang-tuwa lang kayo, may Noche Buena, may reunion ng pamilya. Ang pinag-uusapan, ang buhay-buhay lang.
So, hindi pa kayo kung nakarating kayo sa third pool, ang hatak sa inyo, nakikita niyo yung pangangailangan, ako ma-impair ng mga kamag-anak ko, yung mga mahal ko sa buhay, yung mga anak ko, di pa ano. Yung ibang kapatiran, hindi pa nila abot. Nandun pa sila sa panlupa. Kailangan, mag-schedule ako sila, DVBS, mag-schedule sa kanila seminar. Mag-alok ko seminar sa mga churches. Mag-alok ako ng ang tunay na Christmas, ano yung tunay na kahulugan ng buhay, ano yan, Ang daming supposed Christian, hindi lang denomination, pati end time, nakikita mo, katulad natin na enjoy lang ng lupa, Hindi. Kaya nga, tuwing punta sa camp meeting, maghanap ka ng ka-sharing, yan ang tunay na meaning camp meeting, yung Feast of Tabernacles. Pag nag-camp meeting ka, maglaan ka ng oras na parang cell group na lipat-lipat bahay, lipat-lipat cell group. Bawat booth, lipat-lipat, ka-sharing, interview, setup, sharing, visitation, DVBS. So, yan ang tunay na kumpletong camp meeting na nakapag-interaction kayo. Kaya sa millennium may ganyan Pag ayaw gumanyan, may palo So, ang third pool, yan ay nasa puso mo. Yung talagang, hindi yung mag-iimbento ka ng akala mo gusto ng Diyos. Pero imbento mo lang yun. Hindi, talagang magpakumbaba ka, alamin mo ano yung sakdal na kalooban ng Diyos. Yung sakdal na kalooban ng Diyos, what is the perfect, may sinabi sa Bible na ganyan, para malaman mo ang sakdal na kalooban ng Diyos para sa inyo. Ito yan ang third pool. Hindi yung makasarili. Makasarili ang first pool, second pool. Yung yan lang ang habol nila, paikot-ikot lang dyan. Kininto ko dati si Brother Omar, habol ko lang to Sabi ba Omar, nasa Assemblies of God siya, pag dinaanan siya ng patong kamay, babagsak siya. Then lilipat na yung minister para sa iba patungang kamay. Tatakbo siya sa kabilang pew o balcony para madaanan ulit ng minister. Tapos mapatungan ulit siya ng kamay at mangingisay ulit, babagsak ulit. Ang habol niya, sensation. Siyempre, nagising na siya, mali yan, pero kinikwento niya yun noon. Meron bang ganyan sa Pentecostal? Meron. Busog na busog sila. Nung naki-Almeda ako, nung nag-start na ako mag-share, doon ko napansin, ang habol talaga nila yung sensation, yung tumikisi talaga. Nakukuryente. Tapos pag nag-share ka, head knowledge lang daw yan. Pag nag-uusapan yung malalim bagay. So, okay, sana makita mo yung pagkakaiba, no? Judgment begins at the house of God. Yun na po ba yun? Yung pinaka-final na judgment ng Diyos sa atin? Sa lupa. Kailangan, hindi final. Umari, maaga ka makapasok dyan Kasi kung hindi ka maaga makapasok dyan, marami kang problema sa buhay. Kung maaga na ka nakapasok din, offensive ko, bata ka pa, no? Nag-enroll na yung magulang mo. Di lumaki ka, kumpleto ang training. Hindi ka na maghihirap sa pagtanda mo. Hindi ka na maghihirap sa ministry. At smooth sailing yan until rapture. Ang dulo, syempre, yung Great White Throne Judgment. Yan ang dulo. Pero nauna ka na Hindi ka na hahatulan dun ikaw na yung tagahatol dun. So, kailangan, mas maaga, mas mabuti. Kaya yan ang ibig sabihin, judgment begins at the house. Yung tunay na sambahin ng Diyos, nauna na silang hukuman, nauna na silang pinalo, nauna na silang kinorek, ni-rebuke, training, hinubog. Kung nauna sila, sabi nga ng Bible, how much more yung hindi nagpauna? Mas malala. Sabi niya, if the righteous scarcely be saved, bahagya lang maligtas. Muntik-muntik ka na hindi maligtas. How much more them that are, yung hindi nagpauna. Kasi, whether you like it or not, lahat dadaan sa judgment. For we must all stand before the judgment seat of God. Sabi pa ni Kristo dun sa three hells, o sa Gehenna. Everyone shall be salted with salt,
everyone shall be salted with fire. Magpapasunog ka ba sa Espiritu Santo ngayon? O sa lake of fire? Espiritu Santo rin, pero mas mabigat. O, maaga pa magpasunog ka na ng mga carnality mo. Yung maaga nagpahukom sa buhay, maginhawa paglaki, pag matanda na. Yung matanda na humabol sa hukom bago mamatay, at least hindi na siya huhukuman sa Great White Throne. Kahit late ka, humabol ka. Yung nauna, mas biyaya lang yung nauna kasi mas maginawa. Yung late, tiisin mo yung hirap. Mahirap yung late. Pero mas mahirap yung sobrang late, Great White Throne ka na lang huhukuman. Di ba? Yung utang mo, nakatambak, hindi na bayaran. Hindi mo pinabayad kay Kristo eh. Hindi ka nagkipag-exchange kay Kristo eh. Kristo, bayaran mo yung utang ko, babayaran ko na lang sa'yo sa paglilingkod. Yan. Di ba? So, hindi mo pinabayad kay Kristo habang kaya pa eh. O natambak yan. Sa Great White Throne, iisa-isahin yan, nakasulat sa Bible. Iisa-isahin yung mga ginawa mo. Bilang yan. Hindi mo, may amnesty, ayaw mo tanggapin. Sige, ito ang gusto mo eh. Hindi ka naniwala sa akin. Hindi ka naniwalang may impyerno, hindi ka naniwalang may Great White Throne, hindi ka naniwala sa Biblia. Sinasabihan ka na eh. So kung mahal nyo yung mahal nyo sa buhay, sabihan nyo. Okay? At siyempre, mula sa sariling church, sariling pamilya, sariling kamag-anak, tumagos pa tayo sa ibang naghihingalo. Yan ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo nandito puro para mag-enjoy lang ng buhay. Pansamantala nag-enjoy tayo pero pansamantala yun. Singit-singit lang yun. Ang main course natin, ang dapat main enjoyment natin maglingkod. Maglingkod sa Diyos. Ibigay ang buhay sa Diyos. Kahit may hirap, ituring mo bawat hirap na yan ay mabangong samyo sa Diyos. Yung hirap na genuine sa lingkod hindi maling hirap. Let none of you suffer as an evildoer. Sabi po niya, bakit daw po yung tao nilikha pa kung sa huli naman po nagkasala siya kung may imperno? Sino yung nagtanong? Hello? Hello po. Sino yung nagtanong? Ako po. May nagtanong po sa akin nakaraan. Sino yung nagtanong sa'yo? Kaibigan ko po. Parang unbeliever sa labas. Opo. Ano yung sinagot mo? Parang set up mo yan eh. Sabi ko, free will yung tao. Ano ba? May free will yung tao na gumawa ng tama. Pumili po. Ganun. Pinalawanan po sa kanya. Okay, tama yung sagot mo pero dagdagan natin, no? Kasi mahal tayo ng Diyos kaya ginawa niya tayo. Gusto niya i-bless tayo, gusto niya maka-fellowship tayo. Tayo lang yung nagsasara. Parang anak natin. Sasabihin ng anak natin, pinanganak natin, pwede yan magreklamo, bakit mo pa pinanganak? Kung i-correct mo ako, kung pagbabawalan mo ako sa mga layaw, mga ganyan. Anak, kaya kita napanganak kasi gusto ko makipag-fellowship sa'yo. Turuan ka kung ano yung tama. Managumpay ka. Kung may hirap man, ay managumpay ka. Yung mga hirap, yung mga problema, yung sakit, paraan yan, stepping stone yan. Parang first pool, second pool yan. Para sa third pool eh. Yung makuha mo, makilala mo yung tunay na creator. So, ibig sabihin, hindi masama yung pag-create. Hindi masama yung mga anak ka. Minamasama na lang kasi nalason sila isip ng demonyo. Bakit ka binabawalan? Maging malaya. Mag-boyfriend, girlfriend. Bakit ka binabawalan? Mag-games. Wala sa lugar yung mga magulang ko. Bakit kailangan matulog ka na maaga? Bakit kailangan? Nilalason ng isip. Yung mga magulang nga ayaw magpa-train sa hukom. Paano maayos yan? Ano po ba yung tanda ng Christianong Berean? Okay, salamat.
Sister Ruto, kala ko si Raika o Yuri. Okay. Ang tanda ng isang Kristiyanong Berean, ang habol mo maglingkod sa Diyos, wala kang bias, kahit ininsulto ka pa, tuloy ka rin. Kunwari, ininsulto ko. O si Kristo, ininsulto niya yung babaeng Kanaanita, no? Mga aso. Hindi karapat-dapat ang aso kumuha sa pagkain ng mga bata. Insulto yan eh. Pero nagpatuloy. Pagsubok pala yan. Oo nga, aso kami, pero may karapatan pa rin kami kumuha ng mumo kahit nahulog sa lamesa. Abang galing nito mga tuwiran, ha? So, ibig sabihin, pumasa siya. Yan ang tanda ng isang Berean, eh. Yung galit ka sa tao, pero dahil habol mo yung salita ng Diyos, di ba? May sinasabi siya na hindi mo naintindihan, makikinig ka pa rin. Di ba? Take note mo pa rin. Si Roldan, Pastor Roldan, hinalimbawa ko na, di ba? Alam mong against sa akin yan. Laging kontrapelo, kontrabida. Parang laging masama ako, laging mali ako. Pero nung may sinare siyang hindi ko naintindihan, na nakabukas sa akin, nakatulong sa akin, alam mo, ang Book of Life, sorry. Wala nang pagpaparami sa eternal age. Kasi Book of Life, tapos na ang dyan. Tanong sa akin ni Lito, hindi ko masagot ng hindi, naghahang ako. Si Roldan yung nagbigay ng kumbaga sa hukom decisive answer, no? Maliwanag pa sikat na araw. Hindi, kasi tapos na yung tinanggap ko agad. Dahil nakita ko. It doesn't matter kung yung tao kalaban mo. Pwedeng gamitin ng Diyos yan eh. Dahil Berean ka, wala kang pride. Kahit pa yung taong yan, kinainisan ko. Di ba? Maraming kapintasan taong yan. Pero pag kaya mo i-recognize, ginamit ng Diyos yung tao para sa'yo. Anong ginamit? Meron siya nilalabas na di mo alam, tapos napatunayan mo tama. Kasi hindi tayo loyalty sa tao, ang loyalty natin sa Diyos. So, i-recognize mo, kahit sino pwede gamitin ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng mensahe ni Barbanam, anointed ones at the end time. Anointed pa rin sila kahit kapos sila. Anointed pa rin sila. So, ingat tayo, kunwari, nagtampo tayo dahil may nasabi siyang absolute or what, no? Nagtampo tayo dahil may nainsulto siya. Tampo tayo dahil mali ang approach niya. Dinuro-duro daw siya. Ganyan. Ang habol natin katotohanan, kung may sinabi si Bar Jerry na biblical, ay ang habol ko Diyos eh. Hindi ko habol yung galit sa tao eh. Kaya kahit nasaktan ako kay Bar Jerry, pag may sinabi siyang tama, dahil habol ko ang Diyos, kukunin ko kasi nangusap ang Diyos sa pamagitan niya. Di ba? So, ang Berean, wala kang bias, wala kang diskriminasyon, habol mo katotohanan, hindi ka pa dadala sa damdamin mo. Nandito ba si Teremi? Ano yung damdamin? Pag nagalit, wala na lahat, tigil lahat. Ano mo? Meron ding nangyaring ibang taong ganyan, hindi lang isa. Kala mo, kayo ikaw lang. Halos lahat ng kapatiran na kilala ko, maraming ganun. Yung basta na-offend lang, nagtampo, o uminit ang ulo, o kayo, bipolar or what. Nako, hindi na-attend, hindi na ka nakakausapin, titigil na yung class, or lahat. Marami. Dinadamay yung iba. No? So, yan. Siyempre, emotional quotient yan eh. So, ang Berean, ganito. Walang hahadlang sa'yo para lumakad sa dagdag katotohanan ng Diyos. Walang kampi-kampi, walang kaibigan o kalaban-laban, kalaban-kalaban. Lahat kayo mahal ko, kahit na may mali kayong ginawa, pero nasa biyahe ako. Susundin ko yung kalooban ng Diyos. Kung ibang tao nahiya sabihin na mali mo, sasabihin ko yung mali mo, Barmani, kasi mahal kita. Dati, sinunod ko yung laman ko, nakakahiya sabihin na mali niya. Ngayon hindi na, kasi napalo na ako ng Diyos eh. Kailan sabihin ko yung mali mo? Kasi, yan ang, yan ang... Francis! Ang tunay na dugto lang, Berean, dugtong. Kasi, kung talagang,
alam mo kasi yung level ng tao, dapat hindi mo siya gaganunin. Yun ang dapat may pagpipigil din ang tao. Tama yan, pero balik rin Diba? natin. Kunwari, Yun ang naka-enkwentro ka ng taong kapos, taong nagkakamali. Ikaw, kung abot mo yung third pool, abot mo yung pagkabereyan, ang gagawin mo, lalampasan mo na siya. Okay, hindi ka mag-emosyon din. Hindi mo gagantihan yung emosyon niya. Ayoko na sa'yo. Ginanyan mo ako. Ibig sabihin, kung may pagkakataon, o sige, sharing pa tayo. Kailangan pa ba kailangan pa ba maano yung tao pa? Kailangan pa matauhan? Para lang maano siya? Ganun? Hindi, lahat tayo, minsan natatauhan. Yung hindi pa natatauhan, hindi natin ikokondenahin, sasaraduhin. Dahil sa maliit na bagay o temporary na bagay. Alam mo, temporary yan eh. Lahat nagkakamali. Kasi balik na rin natin. Balik na rin sa pangyayari. Balik na rin natin. Kung sa kanya ginawa yun, yung ginawa niya sa kanya, sa iba, ano ang feeling niya noon? Oh, kaya nga mo gawin sa kapwa mong ayaw mo gawin sa iba. Maintindihan mo ba, Francis? So, Sister Yun Balen, yun. hello. Ang ibig ko sabihin. Oh, abante tayo, Sister Balen, abante tayo. Kuha na natin yan. Merong mga tao, nagkakamali, pero magigising din, matatauhan din. Sabi ni Kristo, kasi ang dating para sa akin yung Francis, kaya mo ginanong tao dahil wala siyang pinag-aralan. Oh, tapos siya mataas. Oh, yun eh. Kumbaga minamata niya yung tao pag ganun. Sister Belen, sana umangat ka sa sa topic natin. Ang topic natin sa third pool berean, kahit na yung tao nagkakamali, hindi ka titigil sa paglilingkod sa Diyos. Tama naman, di naman ako titigil. Bakit naman ako titigil? Sa ganung pangyayari. Wala mo na interruption, pakinggan mo to. Tuloy lang tayo sa pagpapakumbaba. Tuloy lang tayo ipaunawa sa tao yung mali niya. Kung may talaga may mali. Okay? So, magpa-session ka. Uy, Brother Francis, hindi niya makita yung sinasabi. Kanina ko pa-session. Kunwari, buhay pa ako. No? Pa-session ka bang buhay pa ako. Kung meron pang ibang kayang maging balance, pwede rin iba. Okay? So, pa-session ka kung di mo maabot yung tao o hindi kayang maabot ng tao ikaw. Okay? Yan yung procedure natin sa church. Hukom. Clarification lang to doon sa nabanggit mo kanina yung Acts chapter 2 na sinasabi ipinapako ninyo ang may akda ng buhay. So ang paliwanag dyan ng iba, so wala namang ibang may akda ng buhay kundi ang Diyos. So ang unawa nila, yung nakapako ay Diyos nga. So wala namang ibang may akda ng buhay kundi ang Diyos eh. Bakit yung napako may akda ng buhay? So parang ano lang yan, no? For clarification para sa lahat. At pangalawa, doon sa third fall, pangalawa, si Kristo may third fall. Which is yung pangatlo kasi yung revealing eh. Ngayon, si WMB meron din. Malawak. Yan yung may mensahe bukas. Pagdating sa revealing, okay? Sa ating panahon, ano ang pinaka-revealing the word sa ating panahon? Ito ba, kasi clarification ito na ba ang hukom ministry? Which is bahagi dito ang fivefold? So, yung hukom ministry, bahagi yan ng revelation ng Diyos. Okay, ang malawak ang revelation ng Diyos. Okay? So, yung hukom ministry, isang mahalagang revelation yan. Related kasi sa trabaho ng fivefold. Hindi na na-realize yung trabaho ng fivefold. Ganyan ka-detalye. Ganyan ka-detalye. Okay, ganyan kabusisi. Hindi generalize lang, tapos wala na, bahala na kayo, no? Yung masyadong maraming tao at wala siyang maraming na-train, ay puro generalize siya, parang Ewald Frank. Pero kung kailangan mo mag-train ng iba na magdedetalye pa. Okay. Atras ako. Hindi sa Acts 2 yung may akda. Tatanungin ko lang si Barmio, yung mga nakamemorize ng Bible. Either Acts 5 o Acts 13. Alin sa dalawa yung Acts may akda ng buhay?
pinatay ninyo ang may akda ng buhay. Hindi Acts 2:36 yan, ha? Pinako nyo sa krus. Yung 3:15. mali rin ako. Acts 3:15, tama, nangangaral si Kristo. Ay, nangangaral si Pedro. Okay. Malalim tong may akda, Godhead to. Yung may akda, ginumay, pwedeng si Kristo yan. Kasi sa malalim na revelation, kung naabot ninyo, narinig nyo na yung turo ko na co-creator si Kristo. Meron siyang passive co-creatorship and active co-creatorship. Yung passive nung logos pa siya. Yung active nung theophany na siya. Theophany means God's representation na siya. At yung active, church ages yun. Let us make man in our image. Katuwang ng Diyos, kapwa manlalalang ng Diyos si Kristo. Sa tao sa kanyang larawan. Anong tao sa kanyang larawan? Yung bride, madadala sa larawan ni Kristo, siyang larawan ng Diyos. So doon natupad yung Genesis 1:26. Yan yung ultimate na Genesis 1:26. Hindi yan original Adan, Lilith, or Eva. Ang original na katutubong, nakatagong hiwaga na ultimate meaning ng Diyos sa Acts Genesis 1:26 ay si Kristo at ang Iglesia. Stepping stone lang yung mga ayan. Yung Lilith, Adan, Eva. Stepping stone lang yan, mga type lang sila sa ultimate, which are a shadow of things to come, which are the figure of Him that is to come. Kaya nga, yung tinanong sa akin, para sana marriage? Bakit, ano yung story of marriage? Sabi ko, story of salvation. Yung alam ng mga tao sa marriage, yung pasyal-pasyal, picture-picture taking, nagkaanak, cute ang baby, o binirthday, kaya sa Jollibee, tumutugtog ng worldly music. So, ang story of marriage is story of Christ and the church. Mga type lang kayo kahit hindi nyo na-realize. Yung mga nag-aasawa dyan, nag-aanak dyan. Type lang kayo. Kung hindi nyo na-realize, yung ginagawa nyo, parang yung pagiging asawa nyo, panghayop lang eh. Sakit sabihin, no? Panglupa lang eh. Kung hindi nyo nakita yung pag-asawa nyo ay ministry. Tapusin ko lang. Pag hindi nyo nakita yung pag-asawa nyo ay ministry, part ng ministry, parang taong hayop lang kayo na prehistoric man. Okay. Parang pusa lang at saka mag-asawa o ducks. So, balik tayo sa una kong sinasagot. Yung may akda ng buhay, pwede si Kristo, kasi kung malalim na yung unawa mo sa may akda. Ngayon, bilang logos, may akda rin yan. Okay? O sige, iwanan ko na, tapos na yan. Ano po natin malalaman na third pull yung turo ng isang tao? Actually, hindi. Kung yung tao nagtuturo ng pagkaberehan, no? Nagtuturo ng progressive na hukom, at yung tao ay naintindihan niya yung paano maging super church. So, let's say, hindi pa malalim yung tao, pero meron siyang basic na tinuturo na tama eh. Halimbawa, kukot ka na lang si Barbanam, no? Pag meron kang tinatangi na tao, mark of the beast yan. Hindi alam mo na yung tinuturo yung Barbanam, pag-ibig. Na wala kang ibabayas, wala kang iniiwasan. Kahit na nagkamali siya, papakita mo na lang yung mali, di ba? So, third pull yan. So, yung tuturo dapat ng progressive hukum, third pull yan. Yung dapat nyong gawin sa pamilya anak nyo, third pull yan. Yan ang hatak ng Diyos eh. Diyan mga hatak ang Diyos eh. Yung pagkabere, yung tinuturuan ka paano maging bere, third pull yan. Tinuturuan ka ng tamang LCM, third pull yan. Tinuturuan ka ng tamang PTA, Progressive Ministry, third pull yan. So, yung tamang prinsipyo sa buhay. Yung tuturuan ka na maglingkod, magsakripisyo, kaysa ikaw pa yung paglilingkuran. O may sakit ka ba, pagagalingin ka. O, lagi hinahanap yung ganyan, yung kisi-kisi. Hindi, hanapin mo na maglingkod ka. Ibibigay din ng Diyos yan eh. May milagro ka rin, may power ka rin. Yung prayer mo, sinasagot din.
Pero wag mo na alalahanin niya. Alalahanin mo yung paano, kung natutupad mo ba yung kalooban niya. Di ba? Kausapin mo siya. Tinuruan ka mag-pray ng tama. Siyempre may pray na mali. Tinuruan ka mag-pray ng tama. Third pull yan. Kasi marunong ka mag-pray. Meron kasi nagpe-pray, makasarili pa rin. Di ba? Ano yung tamang prayer? Hindi kung ano yung makuha mo sa Diyos. Kung ano yung maibigay mo paglilingkod sa Diyos. Ano yung maisakripisyo mo sa Diyos. So, third pull yan. Okay? So, paano mo malaman? Pag pagberehan ka, makukumpara mo, malalaman mo. Kasi maraming aspeto ng buhay yan. Pagtingin ng tracks, pag-download ng audio, mga ganyan. Napakalawak yan eh. Yung iba hindi mo mahalata dahil Nicolaita. Paano iba hindi halata dahil Nicolaita? Sa umpisa, pareho pa yung tinuturo nyo. Pero pagdating sa dulo, mag-emosyon na. Magbabayas na. O huwag mo patayuin sa pulpito pag iba yung aral, mga ganyan. Pag mali ang aral. Po ang tipot larawan ng prophet legacy sa panahon po natin yan, particularly po sa hukom. Yung terminology na third pull, isa yan. Yung hukom, may nabanggit siyang pamilya meeting. Meeting kayo ng magulang, pamilya, anong gagawin sa anak, di ba? Yung quote na yan nakalagay sa Infallibility Part 2 o Part 3. Siguro Part 2 yun. No? So, sana may kopya kayo ng Infallibility Part 2. Hindi pa si Barley to. So, pakisingit lang, Joanna, kung tingnan na yung Infallibility 1, 2, 3. Yung 2 kasi nawawala. Baka na-i-upload na. As a example lang, as a hukom, paano mo ba discern yung between spiritual warfare, yung pinagdadala ng isang tao, or mental health? Kahit mental health, may spiritual warfare din yan. So, yan, siyempre sa Katoliko, baka hindi totoong sinapian, baka sira lang ulo niya. Ini-imagine lang niya yan. Ganito, kahit na sira ulo niya, may sakit siya, spiritual warfare na rin yan. Of course, yung Pentecostal, healing yan. O pagpagagaling, pagpapastingin, pagpagalingin. Ngayon, kung nasa third pull ka, sa first pull, second pull, kailangan gumaling. Ganyan nangyari sa Pentecostal. Parang mapapaya sila pag di gumaling. Kaya bonggang-bongga, sikat na sikat yung gumagaling kasi parang may power talaga siya. Alam mo yung power na yan, temporary. Pag nasa third pull ka, marunong ka kumilala, hindi lahat ng oras pagagalingin. Kasi minsan nakakatulong yung sakit. Halimbawa, may sira ulo na mababaw ang parusa niya. Paano yung sinapian? Punta tayo sa sinapian. Kung ang sinapian, pwedeng pagalingin, pwedeng di pagalingin. Bakit? Meron tao na hindi naman talaga sincero sa Diyos. Makakabawas pa sa hirap niya sa lake of fire. Kunwari, hindi siya magiging berean, no? Hindi siya tatanggap. Parang katulad yung sinasabi ni si Bernaba na 11 o 10. Check nyo kung ilan yan, ha? Hindi na bumalik. So, kunwari, pinagaling mo yung sinapian ng demonyo. Pero ang balik nun, mas maraming demonyo. Babalik din yung demonyo, mas marami pa. Mayroon tayo sa tribulation period, sa middle of the week. May mga ganyan, no? Sapi. So, yung gumaling o hindi gumaling, hindi all the time kailangan gumaling. Hindi naman all the time lahat ng gumaling maliligtas. Talagang tatanggap. Kasi makalaman lang yan. Okay? So, ito palabas ng Katoliko to. Pinalabas ko sa Manalite. Pero, may katotohanan to. Yung Exorcism of Emily Rose. Sa dulo ng pelikula, si Mother Mary yung nakausap ni Emily Rose. Pagagalingin niyo na ba ako? Sorry, hindi. Ha? Hindi mo ko pagagalingin? Oo, mamamatay ka ng ganyan. Bakit? Sabi ni Mary daw. Kasi, hindi na sila naniniwala sa Diyos.
ikaw yung magiging halimbawa na totoong may Diyos. Tapos natanggap ni Emily Rose. Napayapa yung damdamin niya. So, ganito, balik tayo sa ito. Ito siguro hindi mapapaliwanag ng Pentecostal to eh. Merong hindi pagagalingin. Kasabay na hindi mo sapi ng Diyos. Merong sapi ng Diyos, pwedeng hindi paalisin. Maring kabutihan pa niya yan. Dalawang klaseng kabutihan eh, kung siya ay ligtas o hindi ligtas. Kung siya ay hindi ligtas, bawas ang hirap niya sa lake of fire. Kasi naghirap na siya dito sa lupa eh. Yung tawag doon, yung sentence was counted na. Teka, yung binigyan siya ng sentensya pero counted na yung pagkakakulong niya ng maaga. Sentence paid ba yan o sentence ano? So, ganun din dito. So, medyo masakit sa tenga to, no? Ano? Merong hindi palalayasin yung sapi. Paano kung ba Logos of God, alam niya pag gumaling yan hindi yan magiging bere yan. Alam mo ba yung pinagaling ni Barbanam, yung namatay na yung estudyant, yung batang nasagasaan na namatay, tapos pinag-pray ni Barbanam na buhay. Hanapin niyo yan ha, the boy resurrected by nabasa ko sa contender ni Bar Jackson. Drug addict na. Ewan ko ngayon baka patay na, no? Pero ibig sabihin pala, kahit pala nagmilagro, siyempre, sineselebrate nila ng mga follower ni Barbanam, mga Trinitarian Oneness na Gordon Lindsay, no? Na ito, pinagaling ng Diyos. So, salamat sa Diyos. Ganyan. Pero, hindi mo tinignan ng future. Yung future ng bata, naging drug addict. O baka pwede pa nga ibutas ni James Manuel yan. Yan ba ang propeta ng Diyos? Naging addict yung pinagaling niya. Hindi lang to kay Barbanam, kahit saan to. Iba yung pinalayas mo yung demonyo tapos malinis ang bahay. Kailangan may pumasok na third pool dyan. Pag walang pumasok na third pool dyan, mas malala yung demonyo. Ang pinakamalala sa lahat, kunwari, hindi ka na sinapian ulit. Yung lake of fire, yung tribulation period at lake of fire. Yung tribulation period, lalabas talaga yung demonyo sa lupa. Sana maipakita mo yan, no? Yung middle of the week, whether kay Gan o yung kay Jackson. Maganda yung kay Jackson eh. Tapos meron pa sa Google yung maraming images na lumabas yung mga locos, tinorment yung mga tao. Darating yan. So kung yung mga sinapian ngayon na hindi napalaya ang sapi, minsan maswerte pa sila kumpara doon sa malinis, no? Ang bahay. Hinihintay lang para doon sa tribulation period na sapi sa fifth trumpet. Oh. So hindi lahat pagagalingin, okay? Kasi first pool, second pool lang yan. Okay? Kung ikaw ay third pool, pwede ka lang i-oppress sa katawan mo ng kaaway. Pero tulong pala yan sa'yo. Akala ng kaaway panghina sa'yo, pero alam ng Diyos panglakas sa'yo yan. Kasi si Pablo, may sakit, hindi pinagaling. Napapagaling ng ibang tao, hindi niya mapagaling yung sarili niya sakit. Sabi ni Pablo, kabutihan yan para mag-humble down si Pablo. Yung thorn in my flesh. 2 Corinthians chapter 12. So merong hindi pinapagaling. Si Barbanam din eh. Meron din siya sakit, hindi niya mapagaling yung sarili niya. Ang dami niya, milagro sa ibang tao, sarili niya sakit, hindi niya mapagaling. Okay. So, sana maintindihan nyo. Ang Pentecostal, yung first pool, second pool, yan lang ang mensahe eh. Pagagalingin kayo ng Diyos. So, meron na kayo nakitang preacher na ganyan. Pagagalingin kayo ng Diyos. First pool yan. Hindi mali ang mensahe, pero hanggang dyan lang ang mensahe niya. Kung hanggang dyan lang, pwede mag-gain trap, magagamit din ng Diablo yan. Kaya Matthew 7:21, have we not done wonderful works in thy name? O speak to existence agad ang power mo. O baka witch ka na, di ba? O sorcerer. O sige. Ang Diablo gusto agad bigay power sa'yo eh.
spoil ka. Ang Diyos, hindi pa panahon, hindi pa karapat-dapat. May panahon bago kayo manligaw, mag-asawa, magtalik. May panahon bago kayo maging supernatural, bago kayo mag-speak the word to existence na literal, no? Ngayon, symbolical pa, stepping stone muna. So, meron bawat bagay na may panahon. Huwag natin unahan. Ang diablo gusto niya unahan ang panahon. Okay? Wala pa sa panahon, pakamatay na si Kristo. Wala pa sa panahon, maghari na sa lupa. Maghari na sa lahat ng kaharian. Hindi ko alam kung natanong ko to sa iyo dati pero lagi kasi hindi ko pa kung sagot eh. Di ba yung sa judgment the house of the Lord, di ba, pakita yung thumbnail nung nakalipas si Teremia. Tuloy. Di ba judgment begins of the house of the Lord? Di ba ang templo ng Diyos si Kristo? Di ba siya yung una ginajudge by the Francis si Kristo? Tama. Kung hanapin niyo yung main contender ni Bar Jackson, The Judgment of God, ipapakita niya sa Kristo na kapako sa krus. Si Kristo yung nauna. Okay. So, mabilis na sagot lang yan, ha? So, kasi marami pang detalye yan, yung justice. Bakit ganyan? Bakit hindi lang, patawarin na lang, di ba? Sa Muslim, bakit kailangan pang ganyan? Sa deist, bakit kailangan pang ganyan? Diretso na lang. Alisin na lang yung kasalanan ng tao. O parang yung mga anak na nagsisisi, TY lang yung magulang, sige, alagaan ko, patawarin kita. O, wala kang ginawa, TY lang, di ba? Una, yung salitang faith. Yung iba kasi, marami ako nakausap sa TikTok, kahit yung mga preacher, mga pastor, pag sinasabi nila, yung faith, hindi daw yan hindi daw observable ng 5 senses. So kung ganun ba, Brother Ed, kung yung faith hindi siya observable ng 5 senses, bakit ngayon may 5 senses? Kung yung faith ay nagko-contradict sa 5 senses. Sige. Okay, Bar Enoch yung faith na ipapakita ko observable ng 5 senses. Kasi pag ang kaya tayo gumagamit ng faith, hindi mo kita yung actual. Hindi mo kita yung actual. May Bigfoot. Hindi mo nakikita yung Bigfoot. Kaya kailangan mo ng faith, di ba? So, pag nakita mo yung Bigfoot, hindi na yan faith. Actual na yan eh. So, yung faith is evidence of things not seen. O, ito yung hindi nila abot. Ang faith na abot ng kadebate mo, kausap mo, ay mga sanlibutan na faith. Ang faith kasi ng ibang church, parang Nicolaita faith eh. Basta sinabi namin, magtiwala ka na lang. Huwag ka na makinig kay Bar Francis, magtiwala ka na lang sa amin. Huwag na subukan. Masisira ang buhay mo. So, yan, kailangan talaga ma-check, di ba? So, ang faith is evidence of things not seen. Hindi ka na baby, Kasi nung baby ka, syempre, baka pwede ka pa inikulaita. Pero malaki ka na eh. Spiritual age to, So, walang kinalaman yung age ni Athena Andre. Pero kung spiritual age na, kaya nila manindigan. Hindi, sarili namin kagustuhan to. No? Tito, Lola, Papa, sarili namin kagustuhan to, ate. So, sana respect nyo namin. So, mature na yung spiritual age nila. Pag mature na yung spiritual age nila, pwede nila tignan yung ebidensya. Di wag ka pumunta doon, mali doon, makakulto yan. Naku, makapanatik ko dyan. Kaya umiwas ka doon. Hindi, nasa edad na kami. Gusto namin tignan ng ebidensya kung talagang kulto sila. Nasa edad na kami. Spiritually. Kaya na namin. Kaya namin. Hindi kami mapapanganin. Hindi kami kikidnapin. No? Kaya na namin tignan yung ebidensya. So, dito tayo sa church. Yung Nicolaita, ang faith nila, walang ebidensya. Emosyon lang.
o limitado, dayaing ebidensya, one-sided. Sabi ni Chris, sabi ni Jesus, ibagsak ang templo, sirain ang templo, itatayo niya agad sa 3 araw. Mga dayang ebidensya eh. Puro misrepresentation eh. So dito tayo, ang tunay na faith. Hindi mo nakita yung Bigfoot, pero nakita mo yung marka sa snow. Nakita mo yung footprint niya. Nakita mo yung footprint niya. So, brother, Hindi mo nakita yung actual, pero may ebidensya ka. Alam mong totoo. May talagang umapak nito, hindi to imahinasyon, di ba? So, ibig sabihin, Brother F, yung faith pala is, ano siya, so hindi siya pwede mag-contradict kasi di ba by definition ng faith trust. Niniwala ka ba doon, Brother F? Yung trust na yan, may ebidensya. Hindi yan trust na uto-uto trust. Yan Okay, yung pinapalabas na sanlibutan, uto-uto trust. Kasi Nicolaita nga nakikita niya sa mga churches eh. By faith na lang, by faith. Hindi na kayo paliwanag yung pagkaberehan. Hindi na lang nababasa yung Hebrews 11:1. So, yan kulang yung unawa nila sa faith. Kaya sinabi sa'yo, hindi ang nakikita ng senses eh. Nakita ng senses mo yung footprint. Hindi mo lang nakita yung Bigfoot, di ba? Yung Romans 10:17, sige, may sisingit ako. So, ngayon, Brother F, mali ba maging skeptic? Kunwari, yung skeptics naman na birayan. Kasi, by the definition naman ng skeptics ay ano to, hindi ka basta-basta naniniwala. Kasi ibig sabihin, nagdududa ka sa mga ebidensya na pinipresent sa harap mo. Ang maayos na skeptic, yan yung Berean. Maayos na skeptic. Kasi merong skeptic na Nicolaitan. Yung skeptic na Nicolaitan, hindi siya patas tumingin sa ebidensya. Okay. Nung nakasharing ko si Joel, may lalabas akong ebidensya, ako pang tinawag na Nicolaita. Hindi! Nicolaita ka! Ayaw mo pakinggan yung sinasabi ko. Hindi, pinakinggan ko nga eh. Alam ko na yan eh. Narinig ko na rin. Kung meron pa hindi alam, pakikinggan ko pa rin yan eh. Pero bigyan mo kong tsansa, ilabas ko yung sa akin. Hindi, Nicolaita ka! Kasi pwede tayo akusahan ng ibang end time, tayong Nicolaita. Pero ang tinuturo natin pagka-Berean, yung mga Berean, ginagawa, Nicolaita yan. Kasi yung mga Berean yan, nagtatatag siya ng bagong denominasyon, bagong brand. Sabi ni Brother Andrew, bagong brand. Kaya nagtatatag yan ng bagong samahan. Bakit ko ipapakinig yung anak ko sa mga maling aral? Mali na nga eh. So, mabuting din na lang nila pakinggan. Kaya yung mga merong sa end time siguro, nung siniraan ako sa ibang end time, narinig ko sabi ni Kulili, yung Bereanism ng tawag niya. Ibig sabihin, hindi niya naintindihan yung meaning eh. Ang akala niya, parang nagtatatag ka lang ng denominasyon, pero sarado isip mo. So, merong skeptic na hindi maling skeptic, Nicolaita na skeptic. Ang tamang skeptic yung Berean kasi binibigyan niya ng tsansa lahat. Parang sa batas, mag-ingat tayo, bigyan natin ng tsansan maabsuelto yung tao na nakakulong. Kahit nakakulong na, nasentensya na, pwede pa i-reverse ang decision. Pinapakita ng korte yung pagkabere niya. Pag may lumabas na bagong ebidensya na makakapagpa-absuelto sa kanya, pwede i-reverse ng korte yung decision. So, at least yung korte, hindi man perfect na dito sa lupa, sinisikap niya maging patas. Yan ang tamang skeptic. Hindi yung talagang sarado dekandado na, nag-emotion pa. Minsan ayaw tumingin sa ebidensya. No? Okay, ubos na yung oras natin. Ang third pool, kahit na tinanong ito ay part ng third pool. Itong rapturing faith. Hindi na naintindihan na rapturing faith eh. Ang alam nila, rapturing faith, emotion lang eh. Ang tamang rapturing faith, ito yung tunay na invisible union between the word and the bride. Kasi yung word, hindi ka nag-memorize lang, naniwala lang, uto-uto, spoon feed. Yung word, pinatunayan mo. Binigay ang Biblia para patunayan mo. Ang problema, hindi ginagawa na lahat ng churches, no? Pag napatunayan mo tama, i-apply mo sa buhay. Kung in the first place ay mo patunayan, hindi mo ma-apply sa buhay, importante pa naman ang instruction yan para ma-rapture ka. Diba? Para makita ng Diyos, tunay ka nag-repent from ignorance. Ang dami niyan, tungkol sa communion, kung ano pa.
Kung may pagkakataon ka, sinadya mo, wag gawin. Di ba? Oh, foolish virgin ka pa. Okay. Ang workshop natin, kasi tuloy ang tanong, yung di nakapagtanong, gumawa ng tanong. Ano ba yung sinabi ko kaninang i-workshop kanina? Pakipaalala nga. May sinabi ko kanina eh. Magsa-search o ano. Pakipaalala yung sinabi ko, i-workshop natin. Mamaya. Hello. Okay, kung walang nakaalala, gawa kayo tanong dito. Alok kayo ng Christmas seminar. Pero pag gumawa kayong tanong dito, dalawa. Pag hindi kayo nagtanong, kayong tatanungin. Ang itatanong ninyo sa isa't isa, sa kapatiran, ito. Anong klaseng paglilingkod abot mo? Diba? Siguro, wala naman tao magsabing, gusto ko lang ng pakinabang, ayaw ko maglingkod. Marami naman sa atin sincere, hindi lang alam paano maglingkod. So, kontrata mangyari. Tanongin nyo, ano yung alam mo paglilingkod? Oh, sige. O sige, ito muna abot mo, ito muna gawin mo. Yan. O kaya hindi ka pa malalim, o mag-aral ka muna ganito. So, may reckoning sa ganyang klase, no? So, nalimutan ko na kanina yung yung dapat na workshop. Walang nakaalala sa inyo? Kung may nakaalala, pwede nyo dagdag, no?